Alam nyo guys, dito talaga magaling si Vice President Sara Duterte sa pagpaparinig. Sobra as in dyan po talaga magaling itong si VP Sara. Alam nyo kung bakit? So natatandaan nyo guys na meron ngang sugat sa liig itong si Vice President Sara Duterte. At naging viral din yun nung nalaman ng taong bayan. Dahil baka maybe kiss mark or sinampal siya ng kanyang asawa dahil nangangaliwa. Ang daming mga umugong na balita. Pero anyway, nagkaroon po ng sugat dito si Vice President Sara Duterte, and up to this moment, hindi pa siya totally healed. As in yung wala na yung sugat, magaling na siya, pero ano pa siya, kung sa Bisaya, binabahaw pa. Kumbaga niluluto pa, luto na siya. Kumbaga yung parang matatanggal na yung toasted na skin. Anyway, nung tinanong kung ano yung nangyari, dito nga po guys, sa liig ni Vice President Sara Duterte, ang sabi niya, sinubukan nila akong igurgur. Nako, galing nga kay Maharlika exactly yung salitang gurgur. Anyway, sino naman yung manggugurgur sa'yo? Meron kang humigit kumulang 400 plus na bodyguard. Pinaglololoko mo ba kami? At saka alam nyo guys kung paano natin nasabi na dyan magaling si Sara Duterte sa pagpaparinig. O eto, ipapakita ko sa inyo yung parinig niya kay President Marcos noon na kung saan itong si PBBM daw po ay manggagamit. Ito, pakinggan ninyo. Masa na? Saan ang kapiro yung balo ni Mundi Sara? Kini. Ano ang paborito sa kadaghanan. Mangga yan guys. Unsa man na. Muna ang gitawag nga. Ikaw gani? Ginamos. Onya, kani. Muna ang gitawag nga. Bagoong. Man. Silang duha. Paris na sa mangga. Yan, pakinggan nyo. Na. Ginamos. Mangga. Kabalo mo say another name para sa mangga. Unsa man? Ang tawagan niya manggagamit. Diba? Sabi ko na nga sa inyo guys, dyan talaga magaling itong si VP. Kaya nga sabi ko sa inyo, kung iboboto nyo to, nakakahiya naman kasi acting like a child. Childish po itong si Sara Duterte. To the point na ginugurgur ka. Ikaw nga yung nanggugurgur at yung pamilya mo. At saka beside, kala ko ba matapang ka? Di ba nanununtok ka ng sheriff? Yan o. Nanununtok ka ng sheriff. Kala ko ba matapang ka? Ba't ka nanununtok ng sheriff? Ba't hindi mo ilabas yung tapang mo? Si First Lady lang ba yung magpapatumba sa'yo? Yung kakaya sa ano mo, sa mga kinikilos mong hindi tama, yung nakakapag-real talk sa'yo? Kasi hanggang parinig ka lang eh. Kahit nga noon, di ba, ano yung sabi niya? Apo BBM, mahal kita. President Marcos, hindi ko na lang babanggitin yung initial mo, which is yung Romualdez. Hanggang doon lang ba yung kaya mo? Hindi mo kayang mag-real talk? Hanggang doon lang ba sa pagpaparinig? Yung tambalos-los? Hanggang doon lang ba yung kaya mo? Grabe, hindi ko talaga lubos mawari guys na ganito po talaga ka-childish. Ganito ka-isip bata itong ating Vice Presidente. Wala ka nang comment dito sa West Philippine Sea. Wala ka din pakialam dito sa AJK. Kumakampi ka na nga dito kay Kibuloy. Tapos acting like a childish ka pa din. Diba? Nung time na nag-resign ka as a Vice President, nagtawag ka kaagad ng kakampi.
pinatakbo mo agad bilang senador itong tatlong tayong mga brothers na kapatid mo at yung ama mo? Nagsusumbong ka? Kasi hindi mo kaya yung nasa loob ng House, ng Congress? Kasi wala nang kumakampi sa'yo? Naghahanap ka ng kakampi? Ganyan ba yung gusto niyong maging presidente? Walang sariling desisyon? Nakakahiya. Tapos yung word na ginagamit niya, ang pangit guys. Kasi parang pambata. Ang daming nag-comment dito. Sabi dito, she should use good term. For she is not only citizen of the country, but she is the second position and ex-DepEd secretary. Right word should be uttered, unlike Tambalos, and Gurgur, common girl. Act like a VP. Act as vice president. Yan nga guys, yung hindi niya kayang gawin. Yung mag-acting like a president. Kasi nga, childish. Itong si Sara Duterte. Yan po yung comment ni Fipotot. Sabi pa dito ni Lahi ni Toto, wala kang kaklas-klas. Kung anong leader meron tayo ngayon, ay siyang sumasalamin sa majority ng Filipino. Kung matalino ang leader, asahan mong matalino ang pinamumunuan. Kung walang kwentang leader, ganun din ang pumipili sa kanila. Exactly, ganun po yung pumili kay Sara Duterte. And, you know, isa ako sa mga nabudol ni Sara Duterte na ito kasi mga hindi natin inaasahan, guys. Kasi we know, nung panahon ng tumatakbo bilang election, Vice President si Sara Duterte, wala pa siyang so much issue. Doon pa lang yung issue niya sa nanuntok ng sheriff. Doon pa lang. Ngayon, na nalaman natin na dami niyang issue, and I think, doon nga tayo nabudol. So, hindi pa naman huli yung lahat. At least ako, inamin ko na nabudol ako at nagsisi ako kasi hindi na natin kayang baguhin ang nakaraan. Pero kaya nating baguhin ang kasalukuyan. So that ito, nagbabawi ako at inaamin ko din naman sa inyo na nagkamali ako. But then, I stand corrected, 'di ba, sa mga maling nagawa at nasabi ko noon. So anyway, yan ba yung Vice President ninyo? Hindi marunong magseryoso? Yung gurgur, ano ata yun eh, yung flu, yung ejaculation. Hindi, may meaning yung gurgur guys eh. Nasa na ba yun? Search ko nga, may meaning yung gurgur. Wala dito yung meaning ng gurgur. Basta may word yun na ejaculation eh. Search nyo na nga lang guys. Parang may word yun ng ejaculation, yung ano, yung gurgur. Kung ko ba dito kay Sara Duterte? Ang daming drama. Anyway, so yun guys, yung nakakapagtaka lang dito, paano siya gugurgurin? 400 plus yung bodyguard niya. Huwag kami, BP. Huwag kami. Binaliukan tuloy ako. Anyway, it's me again guys, si Mima Alicia nyo. At nagbabalik ulit para sa ating panibagong video.